Ayan. So isang magandang umaga po sa ating lahat. So narito na naman po tayo sa ika-187th installment ng ating Buwanang Climate Forum. So halina at samahan niyo po kami at ating alamin yung magiging lagay ng ating klima sa susunod na 6 na buwan. So ako po si Jeremiah Morales mula sa Climate Monitoring and Prediction Section ng DOST Pag-asa, ang inyo pong Master of Ceremony para sa umagang ito. So bago po tayo magsimula, I would like to request for everyone to please pause for a moment of silence and find your peace as we prepare for the opening ceremony. We come before you today in gratitude for this opportunity to gather together in this climate forum. We ask for your guidance and wisdom as we learn and grow together. Help us to be open to new ideas and perspectives, to be kind and respectful towards one another, and to strive for excellence in all that we do. Give us the strength, focus and determination to stay engaged and motivated throughout this forum. Bless us with the knowledge and skills we need to achieve our goals and to make a positive impact in our communities. We also pray that you bless our families and loved ones, and keep them safe and healthy while we are away. We pray all these things in the name of Jesus Christ. Amen. Pagpiling ng mga ulang sa gitna man ng
Pilit naman ang unos ay kabalikat, kagapay kang lubos. Sa pagtaas ng mga alon at maging sa pagtuyon. Sa bawat panahon, asang pagpasa ko. Ang asa ko. Great. And now to give us the welcome remarks and to formally open our program, let us so welcome Dr. Marcelino Q. Villapuerta II, the Deputy Administrator for Research and Development. Doc Mar. Yes, Jere, maraming salamat and good morning to each and every one of us. It is my pleasure, no, on behalf of our Administrator, Dr. Nathaniel T. Servando, it is my pleasure to welcome each and every one of you to our 187th Climate Forum. It is, I think, very timely, as we have already encountered nine tropical cyclones this year. Actually, for this month, about 4 of them, have affected our country. And currently, we have 2 low pressure areas that are being monitored by our colleagues, from the Weather Division. And yesterday, we have actually released, a press statement pertaining to the possibility of having a La Nina by the latter part of this year, although short-lived lang ito. But again, I think it is important for us to prepare if ever there are some possible impacts that we are going to expect because of that condition. So our colleagues from the Climatology and Agrometeorology Division will provide us updates pertaining to that. And also on how many tropical cyclones are we still going to expect, whether we are going to expect more, for this month. Ilang days na lang ang natitira for this for the month of August, but there are still two low pressure areas mingling around our country. And I hope that this climate forum will provide more information to our colleagues, to our esteemed participants, those who are attending us online, as well as those watching us on our Facebook and YouTube account. I hope that this climate forum will provide more information to each and every one of you. Of course, our colleagues from the Weather Division, our colleagues from the Hydrometeorology Division and Climatology and Agrometeorology Division will give us more information and details pertaining to our weather, hydromet, as well as climate conditions that we are going to expect in the next 6 months. So again, it is my pleasure to welcome each and every one of you. Good morning. Right. Thank you very much po, Doc Mar, for that warm introduction. So gaya nga po ng nabanggit ni Sir, so marami po kaming updates para sa inyo for this morning. So lalong-lalo na po yung lagay ng ating klima, so ano po yung lagay ng ating ENSO status, climate outlook, etc. So inaanyayahan ko po kayo na i-share itong forum na ito sa inyong mga kakilala para po updated tayong lahat. And now, before we move sa ating presentations for today's Climate Forum, I would like to request for everyone na nandito po sa Zoom to please open your cameras if kaya po para sa ating photo ops session. So habang naghahanda po yung ating mga participants, again, on behalf of Pag-asa, malugod po namin kayong welcome for today's event. We would like to acknowledge the participation ng ating mga attendees for today's forum. So unang-una sa listahan yung mga regular attendees natin, yung iba't ibang mga local government units sa iba't ibang parte ng Pilipinas, yung mga disaster risk reduction and management offices, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, the OCD, as well as yung mga regional offices, yung DA po, mga regional offices ng DA,
Agricultural Training Institute, the Climate Change Commission, DPWH, mga GOCCs, and of course, hindi natin malilimutan yung mga NGOs natin. And of course, mga civil society organizations. At yung mga live viewers po pala natin sa Facebook and sa YouTube live. Ayan. So mukhang open na po yung cameras ng ating participants. So may I ask for help kay Sir Edric to take the photo ops session. Sir, wala kang sound. Hello po. Next slide po. Ready lang po. Ready, 1, 2, 3, smile. Ready, 1, 2, 3, smile. Thank you po. Thank you po. Ayan. Thank you so much, Edric. Now, to give us naman po yung ating today's weather update, let us all welcome Dr. John A. Manalo, Weather Specialist 2 from the Weather Division. So, Dr. John, kamusta po yung lagay ng ating panahon ngayon? Salamat po, Sir Jerome. No? Meron tayong dalawang low pressure area na minomonitor. Yung isa ay nasa east coast ng Aurora at yung isa naman ay nasa west coast ng Pangasinan. Yung nasa east coast ng Aurora ay nakakaapekto at nagdadala ng maulap na kalangitan at may kasama mga pagulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon. Samantala, yung southwest monsoon naman ay nakakaapekto pa rin sa ating bansa at ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan na may Sir? kasamang mga... Yes po? May mag-share screen po ba kayo ng PPT? Hindi po. Sige. Apo. Okay. Pero Continue, sir. I'll be sharing yung presentation in a few minutes. May problema kasi yung laptop dito sa WD, so nag-personal laptop ako. Anyway, gusto natin pa rin na may communicate no yung weather situation natin ngayon. So yung habagat, and also I'll be mentioning yung mga susunod na araw ng ating forecast. So yung habagat ay kasalukuyan na nakakaapekto pa rin dito sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao. Sa natitirang bahagi ng Mindanao ay maaliwalas na kalangitan naman ang ating inaasahan at based sa ating analysis, ang posible magpaulan lang doon sa natitirang bahagi ng Visayas ay ng Mindanao ay yung mga localized thunderstorms. Yung low pressure area na nasa east ng Luzon ay inaasahan natin na magdi-dissipate base sa ating analysis, no, magdi-dissipate sa mga susunod na oras o malulusaw na. Pero yun nandito sa West Philippine Sea ay magpapatuloy na gagalaw, pakanduran, papalayo sa ating bansa. At ang pinakamaaga na nasa labas na ito ng ating bansa ay by this evening. At kung mas mabagal pa yung paggalaw nito, ay pwede na bukas pa siya lalabas ng Philippine Area of Responsibility. At bukas ay mababawasan na rin yung mga lugar na kung saan meron tayong nakataas na weather advisory at mas makakaramdam tayo ng improved weather condition. Ibig sabihin, mababawasan dulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa meron tayong nakataas na weather advisory dito sa Cagayan, Isabela, Nueva Ecija, Aurora at Quezon. At yan ay dahil sa LPA na nasa east ng Luzon. At dahil naman sa southwest monsoon, inaasahan din na merong 50, hindi po inaasahan, no? Base sa ating analysis, ay 50 to 100 millimeters yung mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Palawan, Occidental Mindoro at Antique. Samantala, yung ibig sabihin naman nung 50 to 100 millimeters ay posible yung mga localized floodings o yung mga flash floods. At lalo na dun sa mga low-lying areas at sa mga mabababang
sa mga flood-prone areas. At yung mga pagguho naman ng lupa o landslide ay mas prone, lalo na kung nakatira tayo sa mga mountainous areas or mga bulubunduking lugar. So bukas ay mas mababawasan pa yung mga pagulan na ating inaasahan at by Friday ay makakaranas na tayo ng partly cloudy to cloudy sky sa ilang lugar sa ating bansa. At yan po yung ating update mula sa DOST Plus. Ayan, so maraming salamat po, Doc John, for that update. So, ayan. So once again, ulitin ko po, so patuloy po tayong mag-antabay doon sa mga updates ng Pag-asa tungkol sa ating panahon. So if may katanungan po kayo sa ating resource person, si Doc John, so available po siya mamaya para sa ating open forum. Ayan. So thank you, Doc John. And now, to give us naman po yung status or yung nung ating mga binabantayang dams and watersheds dito po sa Pilipinas, no? So let us all welcome Mr. Edgar A. de la Cruz, Weather Facility Specialist 2 ng HMD. Go ahead po, sir. Good morning. Naririnig niyo po, sir? Yes, sir. Okay. Clear naman po. Apa. Share lang na po namin yun. Okay. Magandang umaga po sa atin lahat. Dam update po tayo as of August 27, 2025, 8 a.m. Angat Dam as of 8 a.m., 200.77 meters. Bahagya pong umakyat, increase ng 0.13 meters compare sa elevation niya kahapon, and below normal high water level po siya ng negative 9.23 meters. Pero above rule curve naman po siya ng 17.72 meters. Then ang Ipo Dam nasa 100.79 meters. Umakyat po ng 0.26 meters compare sa elevation niya kahapon. And below normal water level po siya ng negative 0.31 meters. Then ang La Mesa Dam as of 8 a.m., 79.25 meters. Increases 0.05 meters compare sa elevation niya po kahapon. And then below normal high water level siya ng negative 0.90 meters. Then ang Ambuklaw Dam as of 8 a.m., nasa 748.45 meters. Bahagya pong umakyat ng 0.02 meters compare sa elevation niya kahapon. And below normal high water level po siya ng negative 3.55 meters. And above rule curve naman po siya ng 3.45 meters. Then ang Binga Dam nasa 572.31 meters. Bumaba po ng negative 0.47 meters compare sa elevation niya kahapon. And below normal high water level din po siya ng negative 2.69 meters. Pero above rule curve naman po siya ng 7.31 meters. Then ang San Roque Dam is 268.79 meters. Bumaba po siya ng negative 0.80 meters compare sa elevation niya kahapon. Then below normal high water level po siya ng negative 11.21 meters. And above rule curve elevation siya for today ng 17.59 meters. Then ang Pantabangan Dam as of 8 a.m., 204.09 meters. Umakyat naman po ng 0.11 meters compare sa elevation niya kahapon. And below normal high water level po siya ng negative 11.91 meters. And below rule curve din po siya ng negative 7.95 meters. Then ang Magat Dam as of 8 a.m., 186.25 meters. Bumaba po siya ng negative 1.29 meters. And below normal high water level po siya ng negative 3.75 meters.
Ang dahilanan po kung ba't siya bumaba ng napakalaki ay dahil po sa may dalawang gates siyang nakabukas. Total opening is 3.0 meters. Ang estimated discharge niya is 832.44 cubic meter per second. Then ang Kaliraya, nasa 287.60 meters, bumaba po ng negative 0.30 meters. At ito po yung impact of prevailing weather system sa Angat Dam. Umpisaan po natin dun sa last week ng July. Makikita po natin dito yung mga nakaapekto sa sa Angat Dam, yung hydrograph versus the hydrograph. Makikita po natin yung may tropical storm Krising and southwest monsoon. Makikita po natin na malaki yung kanyang hydrograph noong July 17 up to July 19. Then ito pa po yung isa pang naka-apekto sa Angat Dam ay meron tayong LPA and southwest monsoon noong July 21 up to July 22. Then another tropical storm na si Dante and the tropical depression Emong noong July 23 hanggang July 24. Then noong July 25, naging Typhoon Emong nung yan po yung mga naka-affect and the southwest monsoon. And then nung August 12, hindi na po namin nilagay yung kay Pabian dahil po kung makikita natin dun sa first week of August, wala po talaga tayong nakuhang rainfall sa Angat Dam. So, ang nilagay na lang po namin si Typhoon Goryo noong August 12. At meron po tayong na-record na data ng hydrograph. Kung makikita po natin yung pag-angat nung hydrograph. Then nung August, ang naka-apekto naman po ay nung southwest monsoon and trough of the low LPA noong August 15 to August 17. Then nagkaroon po nung August 18 ng trough of the tropical depression Waning and the southwest monsoon August 18 to August 21. Then noong August 22, meron po tayong LPA and tropical storm Isang hanggang August 23. Then noong August 24, magkaroon po tayo ng LPA and the southwest monsoon hanggang August 25. Then ito naman po yung naging impact sa San Roque Dam nung mga nagdaan sa ating mga weather disturbance. Si Tropical Storm Krising, makikita po natin sa hydrograph na medyo malalaki yung kanyang rainfall at ko-compare po natin sa hydrograph na very stiff po yung pag-increase nung kanyang ng hydrograph. Then ito naman po yung and then yung sa month of August, makikita rin po natin yung mga pag-ulan from first week of August hanggang to third week of August. Then kung titignan po natin yung yung nangyaring pag-increase sa yung paggalaw ng tubig natin sa reservoir ng San Roque. Noong August 1, nasa 282.67 meters siya. But today, nasa 268.79 meters. So, bumaba pa siya ng negative 13.88 meters.
At makikita rin po natin yung recorded rainfall from August 1 to 25 na 254.16 meters. Then ito naman po yung sa Pantabangan Dam. Makikita rin po natin yung mga weather system na nakaapekto sa Pantabangan Dam from July 17 up to August, month of August. At makikita rin po natin yung reservoir water level from August 1 is 200.92 meters. Then itong August 27, nasa 204.09. Umakyat po siya ng 3.17 meters. And ang recorded rainfall is 110.37 millimeters. At ito naman po yung sa Magat Dam, yung mga weather system na nakaapekto sa Magat Dam from July 17 up to August, third week of August. And the water level from August 1, 2025 is 184.69 meters. Then today, August 27, 2025 is 186.25 meters. May flash 1.56 meters. And meron po siya ongoing operation, spilling operation. Nag-start po siya noong August 24, 2025. At ang recorded basin rainfall is 215.44 millimeters. At ito po yung aming assessment level for September. Ang Angat Dam, meron po siyang forecast basin rainfall average na 413.16 meters. Plus may dam allocation for irrigation and water consumption in Metro Manila. Ang magiging assessment namin up to September 30 ay abutin siya ng 197.30 meters. Bababa po siya ng kanyang elevation compare for today's elevation. And to reach the normal high water level, Angat Dam, kailangan niya po ng 804 millimeters of rainfall. Dahil ang San Roque Dam, ang basin rainfall forecast is 521 millimeter. And dam allocation for irrigation is 65 cms. Then, bababa rin siya ng kanyang elevation compared today ng negative 1.01 meters. To reach the normal high water level, the 280, kailangan po ng San Roque Dam ng 920.66 millimeters of rainfall. Pantabangan Dam, our assessment is abutin niya is 208.49 meters. At aakyat po yung kanyang elevation compared for today's elevation sa 204.09 meters. And to reach the 216 normal high water level, kailangan po ng Pantabangan Dam ng 961.20 millimeters of rainfall. Then ang Magat Dam, rainfall basin forecast is 436 millimeters of rainfall. And ang dam allocation
for the month of September is 79.91 cms. To reach the normal high of 190 meters, kailangan niya lang po ng 82.80 millimeters of rainfall. Pero dahil sa ang forecast for this September is 436 millimeters, so our calculation is mag-spill po yung Magat Dam for the month of September. Yan lang po muna dito sa HMD Flood Forecasting Warning Section. Ako nga pala po si Edgar de la Cruz, ang hydro forecaster for today. Thank you very much po. Ayan. So maraming salamat Sir Edgar for that update. So katulad po nung weather updates natin, so araw-araw po yan, yung updates na binibigay ng ating mga hydrologists para sa lagay ng ating dams and watersheds. So patuloy lang po kayong tumutok dun sa mga updates na yan. So lalong-lalo na po yung mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng mga pagbukas ng ating mga dams, no? So, if meron po kayong mga katanungan, once again, sa ating mga naunang speakers, so mamaya po sa open forum, sasagutin po natin yan. So, live din po tayo sa ating official Facebook page and YouTube channel ng Pag-asa. So, hello po sa ating mga live viewers. And before we proceed po, I would like to acknowledge yung mga participants natin from NPC, PIA, at mga DOST regional offices, as well as parang may nakita ko dito from BSWN. Ayun. And now, to give us the review naman po ng ating climate condition, so balikan po natin yung nangyaring mga significant climate events last month until August 25, 2025. Let us all welcome Ms. Crystal and Valerie M. Villasica, weather specialist from the Climate Monitoring and Prediction section. Go ahead, Val. Hello, good morning. Am I audible naman po? Yes. Thank you, Sir Jerem. And let me share my screen. Nakikita naman po? Yes, kita na po. Kita niyo din. Kita niyo din ba yung small na? Oo nga, Ayan. no? Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. Muli, ako po si Val Villasica mula sa Climate Monitoring and Prediction section ng DOST Pag-asa, and ibibigay ko naman po sa inyo yung sabi nga ni Mr. Jerem kanina, yung ating climate review for the month of July hanggang sa August 1 to 25, 2025. So, for this presentation, yung magiging outline niya po is bibigyan natin yung ating recent ENSO conditions, yung mga weather systems na nakaapekto sa ating bansa, and then ibibigay tayo ng konting assessment sa ating rainfall and temperature na naranasan for the past months, and of course, the summary. So for earlier this month, during our assessment or monitoring ng ating binabantayan na si surface temperature anomalies and yung ating other indices sa ating ENSO, nakita natin na tayo ay currently still nitong earlier month tayo ay nasa ENSO neutral conditions. Kung kaya inilabas po natin itong ating monthly climate assessment and outlook last August 7, kung saan sa first part po nito binanggit natin yung ating latest na ENSO, yung ENSO status during that time ng earlier August, na tayo ay nasa ENSO neutral condition dahil sa ang ating monitor na sea surface temperatures dito sa may tropical Pacific ay nasa near average equatorial sea surface temperatures. And aside from this, meron din tayong assessment for the aside from the ENSO na status, sinabi din natin dito yung possible na mangyari na sa ating ENSO, such that yung ating nakakakita tayo na maaring mag-persist itong ENSO neutral ng February, March, April 2026. Pero during that time, pinakita na natin na meron tayong mga models na nagsasuggest na merong possibility dahil meron tayong higher than climatology na likelihood ng pagkakaroon ng La Nina conditions to December, January, February 2026. So again, ito po yung inilabas natin last August 7. So ito pong statement na ito,
may nilabas din tayo niyan na simplified version, itong nasa kanan. Both po ay accessible sa ating website. So to reiterate lang, last August 7 ang naging status ng ating ENSO ay inactive. Tayo ay nasa ENSO neutral conditions at most climate models nga po ay nagpapakita na maaring itong ENSO neutral conditions ay mag-persist hanggang February, March, April. Pero hindi natin tinanggal yung tsansa ng pagkakaroon ng La Nina conditions dahil nga may mga models na nagpapakita ng higher than climatology na probability pagdating na ng December, January, February 2026. With that, mag-proceed na po tayo dun sa next natin, yung weather systems na nakaapekto sa ating bansa. So nakita natin this July to August 2025, nabanggit din kanina ni Sir Edgar itong mga karamihan ng mga systems na ito. Nakaranas tayo ng maraming pag-ulan. Dulot po ito nitong mga weather systems natin kagaya na lang ng southwest monsoon o yung habagat. Yung mga localized thunderstorms, madami din po tayong naitalang mga low pressure area sa iba't ibang parte ng ating ng Philippine Area of Responsibility na nagdala nga ng mga pag-ulan. Andyan din ang Intertropical Convergence Zone at ang easterlies. Aside from that, meron po tayong in total 8 tropical cyclone o bagyo na pumasok sa Philippine Area of Responsibility for the past 2 months mula po noong July. So nitong July, 4 na bagyo, nandyan si Bising, Typhoon Bising, Severe Tropical Storm Krising, si Tropical Storm Dante, si Typhoon Emong, hanggang sa pagtatapos ng July. And then pagpasok naman ng August, nakaranas din tayo sa ngayon ng 4. So far, 4 dahil hindi pa nga po, sabi nga po ni Doc Mar kanina, hindi pa tapos ang August. At meron pa tayo currently binabantayan na 2 LPA sa loob ng Philippine Area of Responsibility. So nitong August, nakaranas tayo ng mga bagyo, si Tropical Depression Fabian, noong August 7 to 8, si Typhoon Goryo, noong August 11 to 13, si Tropical Depression Waning at si Tropical Storm Isang, nito lamang August 22 to 23. Ito po yung mga naging rainfall, accumulated rainfall ng mga nagdaang mga bagyo. So makita natin nung July, especially nung pagdaan nitong 4 na bagyo na ito, nakapagtala tayo ng madaming pag-ulan, especially sa may western portion ng ating bansa dahil nga nagkaroon din ng enhancement ng ating habagat. Nito namang August, kung makikita natin, mostly naman ng pag-ulan ay nandito banda sa may bandang Mindanao at sa may Visayas area. Maliban na lamang nung pagdaan ni Tropical Storm Isang kung saan nagkaroon tayo ng mga pag-ulan na na-record din dito sa may sa western portion rather ng ating bansa. And dahil dito sa mga pagdaan itong mga bagyo na to mula sa ating situational report number 37 noong dumaan si tropical storm, si mga bagyong si Krising, Dante at si Emong at nakasabay pa yung epekto ng habagat. Nagkaroon tayo ng madaming mga preemptive evacuation base nga dito sa NDRMC situational report. Makita natin dito sa may pinaka-right side. Ganyan po kalaki ang mga regions, so ganyan kadaming regions sa Pilipinas yung naapektuhan nitong pagdaan nitong mga bagyong ito sa ating bansa at yung enhancement ng ating habagat. A total of 4 billion ang naging damage sa agriculture nitong pagdaan nitong mga bagyo na ito. And makita naman po natin dito sa may table, sa may kaliwa, dahil nga dun sa pagka-enhance ng habagat at pagdaan nitong mga bagyo, nakapag-record tayo ng 750 to 1,052 millimeters ng rainfall na equivalent naman to more than 120% ng kanilang normal na rainfall na itatala sa ating mga stasyon. Ito naman po is nitong August, sa pagdaan ni Tropical Storm Isang sa ating bansa at na-enhance din niya yung habagat dahil nga dito medyo nahatak niya yung habagat. Malaking porsyento pa din po ng bansa ang nakaranas ng epekto nitong pagdaan nitong bagyo at makikita natin dito especially sa may Luzon area at sa may Mindanao banda ay marami nga po ang naapektuhan ng mga pag-ulan dyan
And ito nga pong latest natin na ito ay currently active na situational report ng NDRRMC para sa low pressure area at epekto nitong nahahatak natin southwest monsoon. Ito po ang ating current, although wala tayong mga preemptive evacuation na nangyayari, meron pa rin po tayo mga affected na population with around 7,000 families. So ayun, currently po ito ay active and minomonitor ng ating NDRRMC. Ito naman yung mga other na weather systems na mga naging epekto ng mga weather systems na pinakita natin. So nung sa pagdaan ng mga bagyo nung July, marami tayo at nitong August, marami tayong mga naitalang flash floods, mga pagbaha, pagguho ng lupa. And aside from that, nitong August lang, nakaranas tayo ng mga malakas ang flash floods dito sa may Benguet. So iba-ibang parte po ng ating lugar ng bansa. Meron din sa may Cotabato, meron sa may Metro Manila. Nakaranas din po tayo ng mga hailstorm. Kung kaya medyo itinataas natin, binibigyan natin ng halaga yung mabigyan ng mga understanding or knowledge ang ating mga kasama, ang ating publiko regarding dito sa iba-ibang weather systems na hindi lamang po bagyo o at habagat ang maaaring magdala ng mga pag-ulan sa ating lugar. Yeah, so ito naman pong habagat, so ito actually is naipakita na last climate forum, so medyo ipapakita lang natin ulit. Yung habagat na nangyari sa atin ay nitong 2025 is almost comparable to this notable habagat events from 2012, 2013, 2018, 2021, and 2024. And all of these habagat notable events ay actually enhanced ng pagdaan ng iba-ibang klase ng iba-ibang bagyo. And as for the period, karamihan po ay iba-iba din yung naging haba nila ng epekto sa ating bansa, pero sa pare-parehas nating masasabi na nagdala nga po sila ng maraming pag-ulan with especially ngayong habagat 2025 with 381.7 millimeters na maximum rainfall na ating naitala sa may Sangli Point, Cavite nitong July 21, 2024. Dahil nga dyan, sa pagdaan nitong mga bagyo na ito, naapektuhan yung naitala nating mga pag-ulan ngayong July at August. So balikan po natin ang ating climate assessment. So ito po yung naging actual na rainfall na ating naitala ng July 2025. So makikita naman natin, dito po yung unang image dito sa kaliwa. Ayan yung normal. Yung normal na nararanasan na pag-ulan ng bawat lugar sa ating bansa. Makikita natin sa western side, usually more than 500 millimeters naman po talaga ng pag-ulan ang ating nararanasan dahil nga sa epekto ng habagat during this month. Pero dahil sa pagdaan ng mga bagyo natin, ng 4 na bagyo, na-enhance nga natin yung habagat, malaking porsyento, malaking bahagi ng ating bansa ang nakaranas ng more than 500 millimeters ng pag-ulan. Makikita naman natin yung distribution niyan dito sa ating mapa, sa gitnang mapa. Iyan po ay naka-in millimeters. And yung katabi po nitong mapa, yan naman po ay naka-percent normal. Kung ilan pong porsyento nung naging actual na pag-ulan, comparable doon sa ating normal. So, dito po makikita natin na more than karamihan ng mga lugar dito sa may Luzon, ang nakaranas, especially sa may Luzon area, ng more than 120% ng kanilang pag-ulan or above normal rainfall. So in total, 36 provinces out of 84 provinces natin dito sa Pilipinas ang nakaranas ng above normal, while 26 provinces naman ang nakaranas ng near normal. Karamihan ay dito sa may bandang Mindanao at ilang pulo dito sa may Visayas at sa may eastern portion. Samantalang meron pa din po tayong mga lugar nakaranas ng below normal to way below normal with 15 and 7 provinces in total. So ito po yung pinaka distribution ng pag-ulan na ipinakita na nabanggit natin kanina. Pagdating naman po ngayong August, nakita natin dito po sa kaliwang mapa, ito po yung normal na pag-ulan natin from August 1 to 25 pa lang po. So pwede pa po itong magbago by the end of the month dahil sasama pa natin yung 26 until the end of August dito sa ating mapa. So for August 1 to 25, mostly makikita natin ang mga pag-ulan sa normal ay still nandito sa western portion ng ating bansa, pero kung makikita po natin dito sa ating actual
na-observe na rainfall, ating mga naitalang pag-ulan sa ngayon, medyo kinulang pa po tayo ng pag-ulan dito sa may western kumpara sa kanilang normal. Kung kaya ang na lumalabas po sa ating percent normal ay still below normals. Pero po yan po ay yung pag-ulan po dyan ay still umabot naman na po hanggang 200 to 300 millimeters ng pag-ulan. Na kung papansin po natin dito sa may bandang Mindanao at sa may bandang Visayas, diyan po naging concentrated yung ating pag-ulan na ating naitala. Kaya po dito sa ating pinaka percent normal, above normal rainfall conditions po ang ating na-observe sa mostly dito sa may Mindanao at sa the rest of the country, except na nga lang dito sa may western half ng ng Luzon po. So in total, 52 provinces so far from August 1 to 25 ang nakaranas na ng above normal rainfall at 16 provinces ang nakaranas ng near normal at 16 provinces naman for below normal rainfall. So ito po again yung pinaka-distribution ng ulan sa bawat probinsya ng ating bansa. Yan. So as for the actual temperature naman nitong July, nakita natin dito sa may left na mapa, ayan po yung naging pinaka-natala natin na temperatura sa buong bansa ngayong July. So most parts of the country naman po ay naka-experience ng near average to cooler than average, especially dito sa may northern at western Luzon and some isolated areas na lamang dito sa may Mindanao. Samantalang slightly warmer to warmer than average naman dito sa may bandang Visayas hanggang sa Mindanao. Nitong July, ang ating naitalang highest ay 37 na highest temperature ay 37.2 degrees sa Hinatuan noong July 27 at 32.6 degrees Celsius naman sa Naiya, Pasay City noong July 4. Sa lowest temperature naman, 16.2 degrees Celsius ang ating naitalang pinakamababa ng July sa BSU La Trinidad noong July 4 at 23.9 naman degrees Celsius sa Science Garden, Quezon City noong July 19 for the Metro Manila stations. Ngayong August naman, August 1 to 25, again, maaari pa pong magbago ng kabahagya dahil nga magdadagdagan pa po ito ng data dahil ito ay hanggang August 1 to 25 lamang. So sa mapa natin, makikita natin near to warmer than average conditions ang karamihan ng naitala natin sa buong Pilipinas. Meron na lamang iilan na mga cooler than average, lalo sa may Kasiguran, sa may Coron at sa may bandang Mindanao. At sa atin namang naitalang pinakamataas na temperatura, 38.2 degrees Celsius sa Isu, Itiagen nitong August 1 at sa Metro Manila stations naman sa Naiya, Pasay City with 35.4 degrees Celsius noong August 19. For the lowest temperature naman sa BSU La Trinidad noong August 3 nakapagtala tayo ng 14.3 degrees Celsius, samantalang 23.3 degrees Celsius naman sa Naiya, Pasay City noong August 16 with ang ating lowest for the Metro Manila stations. From these observations naman, ito yung ating table na maaari nyo din pong makita sa ating website. Nakapagtala tayo nitong July, meron tayong isang stasyon na nakapag-surpass ng kanilang historical record. So previously, ang record for Catbalogan Summer ay 36.6 noong 1996, July 12, na-surpass na po siya with the new record of 37.1 nitong July 30. Samantalang ngayong August naman po so far, meron na din tayong nakasurpass na stasyon sa Butuan City po with new record of 36.6 which is higher of around 4.5 degrees Celsius na kanilang previous record noong 1992. So na-record po natin yan noong August 2, 2025. With that, ito po yung ating summary again for the rainfall that's above normal rainfall conditions for most part of Luzon with near normal to above normal rainfall conditions for the Western Visayas, Western and Central Mindanao. And then below to way below normal rainfall conditions naman for the rest of the country. For the temperature for July 2025, most parts ng ating bansa ang nakaranas ng near average to cooler than average temperature, particularly sa mga parte ng Northern at Western Luzon at some isolated areas ng Mindanao. Samantalang slightly warmer to warmer than average conditions naman ang na-observe over most of Visayas, Bicol, and portions of Mindanao.
For August 1 to 25 naman, ang ating current na rainfall condition, above normal rainfall conditions for most parts of the country, except for the western half of the country where below to near normal rainfall conditions were experienced. For the temperature assessment naman, near to warmer than average conditions across the country with only some cooler than average anomalies over Kasiguran and Coron. And balikan lang po natin, noong August 7, ang ating pang-ENSO status ay ENSO neutral. And with that, tapos na po ang aking presentation sa ating climate review. And thank you po for listening. Ayan, so maraming salamat, Miss Valerie, for that comprehensive review ng ating climate condition. Ngayon po ay binigay ng ating speaker yung assessment ng ating climate conditions o yung nangyaring significant events nung nakaraang buwan until this August. So now, ibibigay naman po ng ating susunod na resource speaker yung ating subseasonal to seasonal forecast. So let us all welcome Mr. Ryan T.D. Ocampo, Weather Specialist ng Climate Monitoring and Prediction Section. Go ahead po. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po at kasama namin kayo sa ika-187 pagtatanghal ng ating Climate Forum. Ako po si Ryan D. Ocampo mula sa Climatology and Agrometeorology Division at ihatid ko po sa inyo ang subseasonal to seasonal forecast or S2S forecast mula Agosto 27 hanggang Setyembre 9. Narito po ang balangkas ng aking iulat ngayon. So, alamin lang po natin kung ano po ang ibig sabihin ng subseasonal to seasonal forecasting, ano yung sources of predictability ng S2S at yung pangatlong actual na forecast natin ng S2S at ang summary. So, ano po ba ang subseasonal prediction? So, karamihan po sa atin siguro ay familiar na sa kung ano po ang weather prediction. So, ito po ay ang forecast natin sa maiksing panahon. So mula 1 hanggang 14 na araw. Samantala sa kabilang dulo naman po, meron tayong tinatawag na seasonal forecast na umaabot ng 6 na buwan hanggang 1 taon. So kung mapapansin po natin, mayroon pong puwang sa pagitan ng weather forecast at ng seasonal forecast. So ito po ang pinupunan ng subseasonal prediction. So ito po ang lumalabas na magtutulay sa pagitan ng weather at ng seasonal forecast. So ang layunin po nito ay ma-improve o lalong mapataas ang kakayahan natin na unawain kung ano po ang magiging mga weather events na maaring magbigay ng malaking impact. Halimbawa na lamang po ang pag-uulan at ang mga bagyo. So ang pangunahin pong source ng S2S predictability ay ang tinatawag natin na Madden-Julian Oscillation o MJO. At pangalawa naman po ay ang El Niño Southern Oscillation or ENSO na na-discuss na po kanina ni Miss Valerie. So, tingnan lang po natin kung nasaan po ang MJO. So, ito po ay parang isang orasan na merong numero mula 1 hanggang 8. So, ang number 2 at ang number 3 o phases 2 and 3, ang ibig sabihin po nito ay nasa Indian Ocean o nasa kanluran po ng Pilipinas ang MJO, at kung ito po ay nasa labas ng bilog, ibig sabihin po ay meron po tayong active na MJO. Ang hatid po ng MJO ay mas mataas na posibilidad ng pag-uulan, samantala kapag wala naman pong MJO or inactive ang MJO, ibig sabihin po ay mas mataas ang tsansa ng tuyot or hindi mababa ang tsansa ng pag-uulan. At kung mapapansin po natin ay papasok na po siya sa tinatawag natin na maritime continent kung saan kabilang po ang Pilipinas. So, kung babalikan po natin yung ating tinatawag na orasan, so papunta na po siyang phase 4 and 5. Ngunit kung titignan po natin yung forecast sa susunod na 2 linggo, so ito po ang pangunahing pinagbabatayan natin ng ating forecast ng MJO. So kung mapansin ninyo, parehas po sila na nagpo-forecast na papasok sa bilog ang MJO. Ibig sabihin, inaasahan po natin na magiging mahina o walang signal ang MJO. Inaasahan po natin na mas mababa ang tsansa ng
pag-uulan. Ayan. Ngayon naman po, puntahan na po natin ang actual natin na climate S2S climate forecast. Unahin na po natin ang ating tropical cyclone threat potential o TC threat. So sa unang linggo, meron po tayong nakikita na TC-like vortex or TCLV na maaring mag-emerge o mabuo sa ating Philippine Area of Responsibility. So ito po ay ang una. At na kung mapansin nyo, ito po ay kulay dilaw. Ibig sabihin po ay mayroong mababang tsansa ng pagbuo ng isang bagyo. Samantala, isa naman pong, o yung pangalawa nating TCLV ay nakikita po natin na mayroong moderate chance o katamtamang posibilidad na mabuo sa isang bagyo. So kaya naman po, ang ating week 1 ay mayroon pong likely na TC threat potential. Samantala, so week 2, mula Setyembre 3 hanggang Siyam, yung nakita po natin na TCLV1, bukod pa dito ay magkakaroon po ulit ng isang TCLV sa may Northern Luzon, lagpas po ng Northern Luzon, bagamat mababa lamang po ang tsansa na ito ay mabuo. Samantala yung nakita po natin kanina na TCLV2 ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility. Kaya naman po sa week 2 ay wala po tayo nakikitang TC threat potential. Balikan lamang po natin ang climatology ng dinaraanan ng bagyo sa buwan ng Agosto. So, ang unang dalawa po, ang nakalimitang dinadaanan ay nagre-recurve o hindi po tumatama sa kalupaan. Bagamat meron po itong tsansa na maaring mag-increase, mag-enhance ng south ng habagat. Samantala sa pangatlo naman po at sa pang-apat, ito po ay tumatama sa kalupaan. Diretsong tatama sa hilagang bahagi ng Luzon. Ngayon naman po sa buwan ng Setyembre, ang unang karaniwang daan na tinatahak po ng bagyo ay nagre-recurve lamang po. At ito po ay less likely na mag-enhance ng southwest monsoon activity. Ang pangalawa naman po ay nagre-recurve din na papuntang Taiwan at ito po ay kalimitang maaring mag-enhance ng southwest monsoon. Ang pangatlo at pang-apat naman po ay direktang tumatama sa kalupaan. Ang pangatlo po ay tumatama sa hilagang bahagi ng Luzon at ang pang-apat naman po ay tumatama sa timog na bahagi ng Luzon. Ito po ay climatological tracks lamang po, hindi po ito yung actual na fino-forecast natin ng mga bagyo. So ito lamang po ay karaniwan nila na dinadaanan ng mga bagyo. Ngayon naman po, tignan po natin ang rainfall exceedance probability forecast. So ito lamang po ang tinitingnan natin, ano po ang posibilidad na ang ulan sa isang linggo ay humigit sa 50 millimeters, 100 millimeters, 150 millimeters, at 200 millimeters. So kung mapapansin po natin, may ilang bahagi po ng Pilipinas ang nakikita natin na maaaring mag-exceed o humigit sa 200 millimeters ng ulan sa linggo ng Agosto 27 hanggang Setyembre 2, ano po. So, sa may dumadami din po ang lugar na maaring makatanggap ng more than 150 millimeters. So, karaniwan po dito ay nasa bahagi po ng Mindoro at ng Panay Islands. Samantalang sa mga lugar na maaring makatanggap ng higit sa 100 millimeters or may mataas na posibilidad na makatanggap ng higit sa 100 millimeters na ulan, yung buong isla po ng Mindoro, ng Panay, moderate chance din po sa bahagi ng Coron, Central Visayas, Masbate at malaking bahagi po ng Central at Southern Luzon. Samantala, nakikita po natin na sa susunod sa linggong ito, hanggang Setyembre 2, malaking bahagi po ng Pilipinas ay may mataas na tsansa na makatanggap ng higit sa 50 millimeters na pag-uulan. Samantala, sa susunod na linggo naman po, Setyembre 3 hanggang Siyam, hindi katamtaman lamang po hanggang sa mababa ang tsansa na humigit sa
100 millimeters ang ulan na matatanggap ng malaking bahagi ng bansa. Samantala, sa malaking bahagi naman po ng Luzon, Central Mindanao, ay mayroong mataas na posibilidad na makatanggap ng higit sa 50 millimeters na pag-uulan. At ito lamang po ay buod ng ating pag-uulat. So climate drivers, nakikita po natin na mahina ang signal ng MJO sa susunod na 2 linggo. At ang El Nino naman po, bagamat nakataas na po ang ating La Nina Watch, pero ito po ay nakikita natin na maging ENSO neutral mula Agosto hanggang October 2025. Samantala sa ating TC formation, meron po tayong nakikita na TCLV na mayroong katamtamang tsansa na mabuo na isang bagyo sa unang linggo. At sa atin naman pong rainfall outlook, makikita po natin na malaking bahagi po ng Pilipinas o halos buong Pilipinas po ay mayroong mataas na tsansa ng mas maulan na panahon kaysa karaniwan. Ayun lamang po. At maaari niyo po makita ang mga products, ang mga produktong ito ng Climatology and Agrometeorology Division sa ating website. So puntahan lamang po ang Tropical Cyclone TC Threat Potential. Samantalang yung ating pong rainfall exceedance ay makikita po sa climate prediction at subseasonal. Ayun lamang po. Maraming salamat. So maraming salamat Sir Ryan for giving us the S2S forecast. So ang susunod po na update nito ay ngayong Friday. Posted po yan sa website at sa ating social media accounts. So MWF po yung pag-updates ng ating mga S2S products. No? So patuloy po tayong mag-antabay dyan sa mga updates na yan. Before we proceed, i-acknowledge ko lang po yung presence kanina ni Doc Nats, yung Dr. Nathaniel Servando, the Administrator of DOST Pag-asa. Kasama po natin siya kanina. Ngayon po mayroon po siyang pupuntahan na equally important event. So kasama din po natin pala yung mga key officials from our PRSDs as well as Central Office. So time check, nasa kalahatian na po tayo ng ating program. So magkakaroon po tayo ng very short health break. So after 5 minutes po ay magre-resume tayo sa ating program with our one remaining presentation. So muna po kayong aalis. Kasi next na po yung highlight ng ating event. So mamaya malalaman po natin yung magiging lagay ng ating klima sa susunod na 6 na buwan. So let's be back po after 5 minutes. Thank you. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang madalas tamaan ng mga bagyo at iba't ibang natural hazards. Dahil dito, kinakailangan na mas mapaiting pa natin ang ating kapasidad upang tayo ay maging resilient sa mga epektong dulot nito. Ang Pag-asa video na ito ay tutulungan tayong maintindihan ang kahulugan, katangian at iba't ibang epekto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño Southern Oscillation o ENSO ay isang natural climate pattern na nangyayari tuwing nag-i-interact ang ating atmosphere at karagatan, partikular sa gitna at silanging bahagi ng Dagat Pasipiko o Pacific Ocean. Isang halimbawa ng interaksyon nito ay ang malawakang pag-init at paglamig ng temperatura ng ibabaw ng Tropical Pacific. Ang pagbabago ng temperatura sa Nino 3.4 region ay ang nagsisilbing gabay ng ating mga pag-asa climatologists upang ma-determine kung may paparating na El Niño o La Niña events. Nagagawa nila ito sa pagsukat ng Sea Surface Temperature o SST sa Nino 3.4 region ng Central at Eastern Equatorial Pacific. Ang El Niño at La Niña ay parehong parte ng yugto ng El Niño Southern Oscillation o ENSO. Ang El Niño ay ang warm phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 8 hanggang 12 buwan. Ang isang El Niño event ay karaniwang nangyayari kada 2 hanggang 7 taon. Samantala, ang malalakas na El Niño ay kadalasang nangyayari kada 10 hanggang 15 taon. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na isang El Niño event? Una, mainit na temperatura ng karagatan.
Pangalawa, mahinang hangin galing silangan. At pangatlo, kakaunting ulap na nagdudulot ng kakaunting mga pagulan. Ilan sa mga epekto ng El Nino ay ang mga sumusunod. Pagkaantala ng panahon ng tag-ulan, mas mahabang panahon ng tagtuyot, mas mababang dami ng ulan kaysa normal, at mas kakaunting bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ngunit, kapag may pumasok o nabuong bagyo sa loob ng PAR, ay pwede nitong ma-enhance ang southwest monsoon o hanging habagat na maaaring magdulot ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa western sections ng bansa. Ang La Nina naman ay ang cold phase ng ENSO at kadalasang tumatagal ng 1 hanggang 3 taon. Ang isang La Nina event ay karaniwang nangyayari kada 3 hanggang 4 na taon. Nangyayari ito kapag ang mean sea surface temperature sa Nino 3.4 region ay mas mababa ng 0.5 degrees Celsius o higit pa kaysa normal. Ano-ano ang mga senyales na may paparating na La Nina event? Una, malamig na temperatura ng karagatan kaysa normal. Pangalawa, malakas na hangin galing silangan. At pangatlo, maraming ulap na nagdudulot ng madalas na pag-ulan. Narito naman ang ilan sa mga epekto ng La Nina. Mas mahabang panahon ng tag-ulan, kaakibat yan ng mas maraming dami ng ulan. Mas maraming bilang ng mga bagyo na pumapasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility at mas malamig na panahon tuwing amihan season. Yeah, so welcome once again. So currently, nasa more than 100 participants po tayo ngayon dito sa Zoom and also doon sa ating mga Facebook and YouTube live viewers. So check ko lang po, nandito na po ba tayo lahat? So isang thumbs up naman po if nakabalik na tayo. Ayan, so maraming salamat po. So if meron po kayong mga questions again, feel free to send them here sa ating Zoom chat box, and para po sa viewers natin sa Facebook and YouTube channel ay mag-comment lang po kayo doon sa ating mga comment boxes and sasagutin po natin yan sa open forum. Now, without further ado, so dumako na po tayo sa pinaka-highlight ng ating forum. So last presentation but definitely not the least, and to give us the outlook for the coming months, ano po ba yung magiging kalagayan ng ating klima, let us so welcome Ms. Annalisa S. Solis, the Assistant Weather Services Chief ng Climate Monitoring and Prediction Section. Great po, ma'am. Yes, good morning, everyone. So, allow me to share my screen. So, Jerem, nakikita na po yung screen Yes, ko? ma'am, kita po. Okay, good morning po, everyone. So, allow me to present to you yung climate outlook natin for the next 6 months from September to February 2026. So kahapon po ay nagpalabas po ang Pag-asa ng press release or press statement ng magkaroon po tayo ng looming La Nina condition. So isasama po natin dito yung latest update dito sa climate outlook. The same time yung din po mga possible scenario or impact po nitong looming La Nina conditions na ipinalabas ng Pag-asa. So we'll give you climate outlook for the next 6 months. Parang ayaw niya mag-move. Okay. And so update, climate outlook from September to February 2026 and then summary. So here's the latest condition ng Tropical Pacific na minomonitor natin kung saan ito yung binibigyan natin na pinagbabasihan ng indicators natin whether na magkakaroon tayo ng El Nino or La Nina at ano yung posibleng magiging implication nito sa ating climate. So dito po sa kabila, ito yung tinatawag nating oceanic indicator. So yung karagatan in terms of temperatura ng ibabaw ng dagat. At dito sa kanan, yun naman pong atmospheric indicator natin. So ano po yung nagiging reaction or interaction nung nangyayari dito sa ating oceanic indicator with the atmospheric indicator. So dito po sa kaliwa, during the last 4 weeks, nakita po natin yung equatorial sea surface temperatures were above average in the western
and far eastern Pacific Ocean, and near to below average across the rest of Pacific. So kung titingnan po natin yung mga red shades po dyan, so ito po yung mga unusual warming na nangyayari sa ating tropical Pacific. And then yung blue shades po, ito po yung sea surface temperature cooling anomaly, pero na mas lumalamig. So ito po yung typical na ENSO neutral conditions, but there are instances po na may nagkakaroon ng unusual warming at kung tataas po yung tinatawag na unusual cooling dito sa Central at Eastern Equatorial Pacific. So yan po yung mga tinatawag na precursor ng cool ENSO neutral conditions towards kung magkakaroon nga po tayo ng short-lived La Nina conditions. And then dito naman po sa atmospheric indicator natin, characterized by positive and negative outgoing long-wave radiation or OLR anomalies. So during the past 4 weeks naman po, yung tinatawag nating outgoing long-wave radiation. So ito po yung suppressed convection and precipitation, yung kulay pula po, ay observed in the western and central equatorial Pacific Ocean. So medyo nakikita po natin hindi masyadong walang konting reaction dun po sa atmospheric indicator natin with the ongoing unusual warming ng ating sea surface temperature sa karagatan. So typically po yan po yung nangyayari at this time of the year. At kung titingnan po natin yung sea surface temperature departure during the past week lang po. So yung Nino 3.4 region, ito po yung ating minomonitor ay negative 0.4 degrees centigrade. So naandito po siya sa ENSO neutral state pero at the cooling states po siya dahil negative SST anomaly. So yung cool ENSO neutral po yung nakikita natin dito sa Nino 3.4 region. So ito po yung central and Eastern Equatorial Pacific. At kung titingnan po naman natin yung subsurface temperature, yung below 300 meters po ng ating karagatan na minomonitor, dito sa western side ng Pacific, makikita po natin na kulay orange. So, ibig sabihin po, may warming trend na nakikita dito sa far western Pacific at meron naman pong cooling trend dito sa eastern Pacific. So, ito po yung indikasyon na nagkakaroon po ng unusual cooling dito sa eastern Equatorial Pacific and then unusual warming dito sa west central Pacific. At siya po ay nagko-concentrate at least up to 200 meters po nung ating subsurface. So, ibig sabihin po, tinitingnan natin dito kung may indikasyon na masusustain yung warming or yung cooling dyan po sa Central and Western Equatorial Pacific. At makikita po natin over the last couple of months, so below average temperature, nag-strengthen siya dito sa East Central Eastern Pacific. So, ibig sabihin po, nag-i-strengthen yung unusual cooling dyan sa Eastern Tropical Pacific. And dito sa kaliwa, above average subsurface temperature persisted in the Western and Central Pacific. So yung pong na-strengthen din or na-sustain yung warming sa West Pacific. So nasusustain yung unusual warming and unusual cooling. So ibig sabihin po, may possibility po na magkaroon po tayo ng La Nina condition sa mga susunod na panahon. At base po dito sa official probabilistic El Nino La Nina forecast po ng mga international prediction centers, so ENSO neutral conditions are favored to persist until August, September, October 2025. But nakikita natin yung increasing probability ng short-lived La Nina conditions as early as September, October, November until October, November, December 2025 season. So kung titingnan po natin, overlapping yung cool ENSO neutral conditions patungo doon sa short-lived La Nina conditions. So ito po yung matamang minomonitor ngayon ng DOST Pag-asa. Kaya po tayo nagpalabas ng looming La Nina conditions. At nakikita po natin higher chances which is greater than their climatological probability. Ang ibig sabihin lang po kung halimbawa during September, October, November season, kung titingnan natin dito sa chart, based on climatological probability historically, ay mga less than 30% yung probability ng chances na magkaroon ng La Nina during September, October, November. Pero dito po sa ating forecast is more than 50%, in fact 53%. Ibig sabihin, more than their climatological historical probability yung chances
na posibleng magkaroon ng luming La Nina conditions pagdating ng September, October, November. Kaya yun po ang dahilan na nagtaas tayo ng luming La Nina conditions at iniraise natin into La Nina watch. At posible po up to November, December, January, mas higher chances than their climatological probability ng pagkakaroon ng La Nina conditions. So kung titingnan natin, very short-lived, napakaikli lang po ang posibleng mas mataas ang tsansa ng La Nina conditions, overlapping 3 months lang po siya. So, ibig sabihin, hindi po natin siya nakikita sa ngayon na siya ay magpo-full-blown La Nina condition na posibleng pong magtatagal ng more than 6 months. So, yun po yung tinitingnan natin na sinasabi kapag full-blown La Nina. So, sa nakikita natin ngayon, hindi po siya ganon katagal na magtatagal yung ating La Nina conditions. A 1 in 3 chance of La Nina conditions during September, October, November to November, December, January 2026 season. So dahil po dyan, nagtaas po tayo into La Nina watch at ang ating general statement po ay cool ENSO neutral is present in the tropical Pacific and most model predict short-lived La Nina conditions as early as September, October, November season until the October, November, December season. Ano po ba yung pagkakaiba ng La Nina at La Nina condition? Kapag sinabi natin La Nina condition, at least yung pong unusual cooling na minus 0.5 degrees centigrade ay ma-attain po at least ng isang buwan or isang overlapping 3 months na tinatawag na one pony, yun po yung tinatawag nating La Nina conditions. So, magkakaroon ng unusual cooling pero short-lived po siya. At dahil po dyan kaugnay niyan ay nagpalabas po tayo ng looming La Nina conditions, itinaas into La Nina watch possibility a weak short-lived La Nina conditions that could trigger adverse impacts that might include floods and landslides dun sa mga highly vulnerable areas. So ngayon po, titingnan natin kung ano yung mga areas na mga possible na maapektuhan nitong looming La Nina conditions for the rest of 2025. So ano yung possible scenario of or impacts ng looming La Nina conditions na ipinalabas ng DOST Togasa? It may not develop into a full-blown La Nina, but significant impacts may be experienced and may vary in different areas. Tropical cyclones may develop near or inside the Philippine area of responsibility. So usually po kapag historically during La Nina or weak La Nina conditions, mas marami pong bagyo na nade-develop during the last quarter of the year. Usually po, may typhoon category yung mga chances niya, mas higher ang chances. And then usually po ay sa loob na po ng Philippine Area of Responsibility siya nade-develop. So ibig sabihin po, malapit na siya nagla-landfall, tsaka pa lang siya magiging isang ganap na bagyo. So ganun pa man, hindi man siya nagiging ganap na bagyo, posible siyang maging low pressure area or posible po siyang mag-interact with other prevailing weather systems such as intertropical convergence zone, shear line, sa monsoon. So yun po yung posibleng magkakaroon ng contribution sa posibleng maraming tsansa na maraming ulan dito po during La Nina conditions. So yun po yung nakikita nating characteristics. Higher probability of above normal rainfall. So there are areas forecasted having above normal rainfall in highly vulnerable to floods and landslides. So, hindi lang po dyan dito sa Metro Manila, kundi po sa mga karating na po. And now, yung ating climate outlook, ano po yung posibleng impact po in terms of rainfall, tropical cyclone, and temperature sa ating bansa, given po sa ganitong nakikita nating scenario. So, these are the weather systems that might affect our country from September to February. So, nandyan po itong mga localized thunderstorm, easterlies, ITC-set, tropical cyclone, low pressure area. Andyan pa rin po yung southwest monsoon. Pagdako po ng katapusan ng September, so mag-weekend na po yung ating southwest monsoon sa later part po ng September or early part po ng October. And then magkakaroon po tayo ng transition into northeast monsoon. So, bagamat may ganyang transition, so nandyan pa rin po yung ating mga shear line and frontal systems na posibleng makapagpaulan or mag-contribute sa mas above normal rainfall na pag-uulan natin aside from tropical cyclones. So ito po yung forecast rainfall natin in terms of percent normal from September to February in a tabular format. So makikita po natin na generally
above normal rainfall condition pagdating po ng September dito sa may areas ng Cordillera Autonomous Region, sa may parte ng Region 2, Central Luzon, and including portions po ng Mimaropa pagdating ng September. And then pagdating po ng October at November, December, dito po natin nakikita yung mga areas na posibleng magkaroon po ng above normal rainfall condition. Specifically, during the months of October, dyan sa may parte ng some areas of Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, most parts of Central Visayas, Eastern Visayas, dyan po sa may Northern Mindanao, Incamiguin, and then dyan po sa most parts ng Davao Region as well as Soc-Sargen and Caraga area pagdating ng September. Dito po, November, December, dito po yung nakikita natin mga pag-uulan sa may Calabarzon, Mimaropa area. So, makikita po natin mostly may mga landfalling or crossing ng mga bagyo. And then pagdating po ng December, so ito po yung towards dun sa ating northeast monsoon or amihan. So, dyan pa rin po sa may parte ng Metro Manila, Caraga, some portions of Region 2 and Central Luzon, and then rest po, most parts po ng Mimaropa from Region 4B down to Zamboanga Peninsula. Yan po yung mga areas and including Barm area. Yan po yung mga areas na makakaranas ng above normal rainfall condition. Although may nakikita po tayong mga green dyan na near normal rainfall conditions, so pero kung titingnan po natin is more than 100% of their normal rainfall ang posible pa rin pong maranasan. Although near normal, more than 100% pa rin ng kanilang ulan ang posibleng matanggap ng mga nasabing lugar. Kasi usually po, pag sinabi natin near normal is from 81 to 120% from their normal. Sa ating mga selected dam areas po, dito po sa pagdating ng September to February, so there will be areas that might experience above normal rainfall conditions sa mga selected dams areas natin, lalo-lalo na po pagdating po ng September and December in some areas po ng ating selected dam area. Sa ating mga selected river basins naman po, so may mga nakita po tayo, itong mga river basins natin situated along sa Luzon area ay posible pong makaranas ng generally above normal rainfall condition. And then pagdating po naman ng October, dito po sa may parte ng Bicol River Basin at dito po sa may Pasig Laguna River Basin, possible din po yung above normal rainfall conditions. And also dyan po sa may parte ng Mindanao, sa may Agusan and Buayan Malungon River Basin, pagdating po ng buwan ng October. And then pagdating po ng December, so December to January, so may mga areas po na generally near to above normal rainfall conditions sa mga river basins natin sa may Luzon and also in Mindanao. And then pagsapit po ng February, medyo above normal din po yung mga ibang river basins natin dito sa may parte ng Mindanao, specifically dyan sa may Agus River Basin and Cagayan de Oro as well as Tagoloan River Basin. Pagsapit po ng February, yun po yung kasagsagan ng ating northeast monsoon. And then usually po kung magtatagal po itong ating La Nina condition, so possible po yung mga other weather systems po aside from tropical cyclone ang makaka-apekto specifically dyan sa ating mga river basins sa Mindanao area. Bagyo, around 7 to 15 tropical cyclones are expected during the forecast period from September to February, around 7 to 13, so minimum of 7, maximum of 13 until end of 2025. At posible pong marami tayong maranasan ng mga bagyo pagsapit po ng September, October, November season. So yun din po yung pinopredict natin or pinoforecast na meron po tayong weak, short-lived La Nina conditions. So dyan po nakikita natin yung potential impact. And kung titingnan po natin yung mga prepared tracks ng ating mga bagyo at that time of the year, so mostly ay landfalling, crossing ng mga bagyo, mostly dyan po sa may Luzon, Southern Luzon, Bicol, Visayas, and Northern Mindanao area. So
Yan, ngayon po as early as now ay pinaghahanda po natin yung ating mga kababayan. Mas okay na po tayo maging handa kaysa po hindi tayo makapagbigay ng maagang babala sa ating mga kababayan sa ngayon. Pero hindi po kami nananakot, pinaghahanda pa lang po natin. At least kung may mga possible pong scenarios na mga above normal at possible floodings and landslide, at least naka-ready po tayo or naka-preposition na po ang ating mga plano sa ngayon. So in summary, full ENSO neutral is present in the tropical Pacific. So most models predict short-lived La Nina conditions as early as September, October, November until October, November, December 2025 season. At ipinakita po natin kanina kung ano yung mga possible scenario and potential impacts nito sa ating lugar, iba't ibang lugar sa ating bansa. September 2025, so above normal rainfall conditions sa northeastern and southwestern part ng Luzon, near normal rainfall in the rest of the country. And then pagdating po ng October to December, near to above normal rainfall conditions over most parts of the country. Although sa pagdating po ng January, so kung weak at short-lived yung La Nina natin, may mga konting impact na lang po na may mga above normal rainfall conditions over the rest of the country, but mostly below normal over western parts of Luzon, and then near to above over rest of the country sa January. And then pagsapit po ng February 2026, below to way below normal rainfall conditions in the northwestern parts of Luzon and western Visayas, pero may nakikita pa rin po tayo mga areas na near to above normal rainfall over rest of the country. So dyan po makikita natin din sa may parte ng Mindanao area. September to December 2025, so generally average to warmer than average mean temperature or slightly cooler naman po to cooler temperatures dyan po sa may parte ng Mimaropa region that includes Coron, Palawan, San Jose, Occidental Mindoro, and Romblon. And then yung temperature din po from January to February 2026, generally average to slightly warmer than average, pero makakaranas din po tayo dyan ng mga cold surges during the forecast period, lalong-lalo na po pagsapit ng January and February 2026. 7 to 15 na bagyo from September to February 2026. Around 7 to 13 pa rin po, yung maximum of 13, minimum of 7 po ngayong taon ang possible pa rin pong makaapekto or mag-enter sa ating Philippine Area of Responsibility in terms of tropical cyclone frequency. So, yun lang po at matama pong mag-update at mag-monitor po sa pag-asa sa mga latest po na ipapalabas naming mga advisories, whether yan po ay mga rainfall warning, short-term weather forecast, sub-seasonal at yung long-term forecast po natin. Available po ang lahat ng ating mga information sa pagasa.dost.gov.ph at sa atin pong mga official social media account. Thank you for listening. Yan, maraming salamat po, Ma'am Ana, for giving us the climate outlook for the next 6 months. So we are down to the last portion of our event. So let's proceed na po sa ating Q&A portion. And to facilitate yung ating pong open forum, let us all welcome Mr. Junichi Ruiz, Weather Specialist 2 of the Climate Monitoring and Prediction Section. Sir Juni. Thank you, Sir Jared. So magandang umaga po sa lahat. Kanina napakinggan natin ang mga updates simula po sa mga weather systems na kasalukuyan nakakaapekto sa atin, sa mga sitwasyon ng mga dams, at sa kung ano-ano yung mga weather systems na nakaapekto sa atin gaya ng bagyo, habagat, at iba pang weather systems na nagdulot ng mga pagbaha, malakas na pagulan, sa mga nakaraang buwan, at narinig naman po natin kung ano yung mga aasahan nating mga weather systems na makakaapekto kung ilang bagyo at kung ano pa yung mga weather systems mula po sa habagat hanggang sa pagpalit po natin papunta sa amihan sa mga susunod na buwan. So nagsimula po tayo sa ano yung posible nating maranasan sa mga susunod na 2 linggo, sa susunod na buwan at sa mga susunod na 6 na buwan. Sa ngayon po, simulan na po natin ang ating open forum kung saan sasagutin natin ang mga katanungan at concerns
na gusto po nating mabigyan ng kalinawan. Magandang umaga. So for the first question po from Mr. Christian Savalle from Facebook. So question, hanggang kailan naasahan ng La Nina condition? Ano po yung susunod sa La Nina? Ano po ba yung na-expect natin na klima sa first quarter po ng 2026? Maraming salamat po. So for this, tatawagin ko po si Miss Ana Solis para masagot po ang tanong at magbigyan po ng kalinawan ng inyong katanungan. Ma'am Ana? Thank you, Junie. So, base po sa pinakita natin kanina, so weak short-lived La Nina condition po lang siya. So, at least September, October, November, December season. So, dyan po natin makikita yung mga possible na mga impact po nito. At dun sa first quarter naman po ng 2026, so nakikita po natin na generally below to near normal rainfall conditions over most parts of our country. Pero ang nakikita po natin ay possible pa rin po na medyo matataas ang ulan natin dito sa may parte ng areas ng Mindanao dun sa first quarter of 2026. So, yun po. And also, some portions po ng ating Eastern Visayas area, may mga areas pa rin po doon na possible ng first quarter of 2026 ay generally near to above doon po at mataas ang chance niya. Maraming salamat po, Ma'am Ana. So, dumako naman po tayo sa pangalawang tanong. So, from Sir Christian Sabalye po ulit. So, para naman po ito from our weather division. So, hanggang kailan naasahan ang epekto ng habagat? Maraming salamat po. Doc Jan? Hello, sorry. Salamat po sa ating tanong patungkol sa kung hanggang kailan natin maasahan na makakapekto sa atin yung habagat. Bali, yung habagat po kasi ay considered yan as climate variability. Ibig sabihin, taon-taon ay nararanasan natin ito. At kung hanggang kailan po natin mararanasan ay hanggang September po. Minsan, may mga cases na yung southwest monsoon natin or yung habagat ay umaabot hanggang October, pero usually pag October, transition na po yan papunta sa amihan. Ibig po sabihin, yung habagat na nararanasan natin ngayon ay magpapatuloy. May mga times lang na mas hihina yung impluensya ng habagat at may mga times din naman na mas magkakaroon ng enhancement o magkakaroon tayo nung kapag halimbawa may bagyo ay magkakaroon ng enhancement o mas lalakas yung dadalhin ng mga pag-ulan nung na associated sa habagat. At kapag may bagyo, may tendency na mas i-enhance niya. At kung maalala natin yung mga enhance sa habagat noong 2012, even last year, no? Yung kay Karina, ay pwede pa rin natin mangyari yun. At may mga cases naman, during habagat, ay nawawala o humihina yung impluensya nito in terms of rainfall. At yun din yung associated dun sa mga tinatawag natin na monsoon break. So, pansamantala, at least 3 consecutive days, less than 5 millimeters yung average ng mga pag-ulan natin sa mga monitoring stations natin, mainly sa western part ng ating bansa. And I hope I was able to answer po. Maraming salamat po, Doc John Manalo. So, tumako na po tayo sa susunod na tanong. So, ito po, nasagot na po ata ito kanina ni Ma'am Ana. Kaya i-skip na po natin. So, asahan po na natin ang La Nina or mararamdaman na natin yung epekto ng La Nina sa masusunod na buwan. Then, let's go to... Ay, sige po, Ma'am. So when we think of La Nina conditions, so ibig sabihin lang po ito ay it gives us higher chances or higher probability na magkaroon tayo ng mas maraming ulan kaysa karaniwan. Kaya pinakita natin kanina based dun sa mga forecast natin, yung mga areas na posibleng mas higher yung chances ng pagkakaroon ng La Nina at mataas yung mga pag-uulan na posible niyang maranasan. So dun po natin nakikita yung mga possible or potential impacts nito. Thank you. Maraming salamat po, ma'am, sa karagdagang informasyon. Dumako naman po tayo sa susunod na tanong from Miss Margia Rosa Casanillo from Facebook. Hello, malakas po ba ang ulan ngayon sa Manila? So, tatawagan ko po ulit si Dr. John Manalo. Maraming salamat po sa ating katanungan. Sa kasalukuyan o for the past several hours, bago mag alas 8 ng umaga, ay wala naman po tayong na-trace na
mga pag-ulan dito sa ating representative station. Dito po yan sa Science Garden. Pero gusto po natin na banggitin na may mga tinatawag tayo na localized thunderstorms. So posible, yung Manila po kasi dalawa, pwedeng Manila City or Metro Manila. Kung Metro Manila man po, posible na ilang lugar sa Metro Manila ay nagkakaroon ng localized thunderstorms. Pero that doesn't mean na buong Metro Manila yung inuulan. O kung sa Manila City naman po yung tanong nito, ay posible po no na may mga pag-ambon dahil maulap po yung ating kalangitan at mataas yung tsansa ng pag-ulan. Pero yung specific na near real time ay pwede po natin yung makita dun sa ating AWS o Automatic Weather Station na babalikan ko po kayo at sisilipin ko lang po yung ating AWS doon para malaman kung specifically ngayon ba ay umuulan sa Metro Manila. Salamat po. Maraming salamat po, Doc Jan. So, asahan pa din po natin yung mga pag-ulan dahil po sa tinatawag nating localized thunderstorm na na-enhance ng Abagator, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So, dumako naman po tayo sa susunod na tanong from Mr. Art Habitan from YouTube. Paano natin ipapaliwanag na in the last 5 years, lahat ng lugar sa Luzon ay binaha? And yet, sinasabi pa rin natin ngayon na below normal pa rin base sa mapa at statistics na ipinapakita sa PowerPoint. So, yun po ata yung sa climate review kanina. So, may I call on Ma'am Ana? Ito yung sa climate review ni Val. Yes po, ma'am. So, in general po, for the last 5 years daw. Siguro po, dagdagan na lang ni Ma'am Ana, Sir Juni, kung may. Go, Miss Val. So, possible po na below normal yung maging kabuuan ng pag-ulan. Kasi yung pinapakita po natin dun sa mapa is yung pinakakabuuan ng pag-ulan na po for the month. Ang flooding po ay hindi naman po direktang indikasyon na mataas yung pag-ulan for the whole month. Pwede po itong resulta ng intense na pag-ulan o yung extreme rainfall for a short period of time. Maaari pong magkaroon ng mga pagbaha kapag umulan sa short period of time. Pwede po iyang mag-reflect sa isang kabuuan ng buwan, pwede din pong hindi, lalo kapag ang normal po ng isang lugar ay medyo mataas pa. Ngayon naman po, yung normal na pinagbabasihan natin, kaya hindi pa po natin medyo na-incorporate yung last 5 years na binabanggit niyo po na medyo mataas yung mga ulan na ating naitala. Dahil po yan, yung normal rainfall na ginagamit natin sa pagkukumpara ng rainfall natin sa ngayon ay for the normals for 1991 to 2020 po. Ayun po. So, if may i-add po sa Sige, dagdagan natin. So, kapag ang tinitingnan po natin yung mga lugar na binaha during the past 5 years, so ang kailangan po nating data is hindi po yung monthly rainfall data natin, kundi po yung mga hourly rainfall data and yung po mga rainfall intensity, duration, frequency. So, kung ang pagbabasihan po natin is yung mga datos na available sa Hydrometeorology Division ng Pag-asa, yun po, doon natin makikita kung ano yung mga during the past 5 years, kung ano po yung mga lugar na binaha. Kung nakikita ba natin na during the past 5 years ay laging binabaha ang Luzon. Ang kailangan po nating data doon is yung rainfall intensity, duration, frequency, at yung pong mga flooding and hourly or 6-hourly rainfall incidences natin. So more on yung mga rainfall extremes po ang dapat natin gamitin na datos doon para pagbasihan dito sa mga flooding incidents, especially sa Luzon. Thank you. Maraming salamat po, Ma'am Val at Ma'am Ana. Then, idagdag ko lang po, huwag nating kalimutan yung tinatawag nating urbanization sa isang lugar. So, habang nagde-develop or nagiging sementado po yung mga kalye natin or yung mga kalupaan ay nalilas na po yung na-absorb na tubig ng lupa. Kaya nagdudulot din po or nakakapagdulot din po siya ng mga pagbaha. Lalong-lalo na po sa mga syudad at mga mga first-class municipalities po natin. So, isa din po siyang factor. So, next, question. So, from Mr. Torpedo from CDRMO. So, via Facebook. Question po. Ano po ang meaning ng 08G or 08F na nakalagay tuwing may LPA? So, dito po, tatawagan po ulit natin si Doc John Manalo. Salamat po.
Ginagamit po natin yung 08, 0G, 0, ayan, yung mga number na yan. Yung unang two characters, yung 08, yan po yung nagre-represent sa kung anong buwan ngayon. Halimbawa po, August. And then yung letter po, by the way, gusto ko rin po na i-share, no, na yung analysis natin ngayon, yung binanggit ko kanina na low pressure area dun sa east ng Aurora, ay tuluyan na nag-dissipate. If I may, siguro, para mas ma-elaborate po natin yan, I'll be sharing my screen. I think na-allow na unmute itong kabila eh. Ipapakita ko po yung satellite image natin na hindi natin naipakita kanina. Itong low pressure area na to na binabanggit ko kanina ay tuluyan na nag-dissipate sa ating latest. So yun na po yung ibabalita natin sa mga susunod na oras. So nalusaw na po ito, yun po yung ibig sabihin ng pag-dissipate. At yung 08F po, yan po yung nagpapakita na ngayong August, itong LPA natin, ay yung F naman ay pang-anim. Ibig sabihin ngayong August ay ika-anim na natin na FG, ika-anim na natin na LPA itong minomonitor natin ito na nag-dissipate na. At ibig sabihin naman ng 08G, ito naman yung ika-pito na low pressure area na minomonitor natin ngayong buwan ng Agosto. At kung babalikan din natin, ika-siyam naman, yung pinakahuli natin bagyo, si Isang, no? Ika-siyam naman siya, letter I, ngayong taon, at ika-apat naman ngayong buwan ng Agosto. At hindi ko rin nabanggit kanina na yung chance na mag-develop itong si LPA 08G ay nananatiling medium. Ibig kong sabihin ng medium chance, for the next 24 hours ay hindi natin nakikita na magde-develop ito sa isang ganap na bagyo na tatawagin natin Jacinto. Pero beyond that, ay after ng 24 hours, doon natin posible na mag-develop, nakikita na posible na mag-develop ito at ito yung tatawagin natin na si Jacinto. But of course, dahil low pressure area pa siya, ay may characteristic ito na somewhat ay mataas pa yung uncertainty. Kaya patuloy natin minomonitor itong LPA na to for its further development. And generally, westward ito. So I hope nasagot po yung tanong na yung meaning nitong number na to and yung letter. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po, Dr. Jan. Dito sa Zoom may mga questions. Yes po, ma'am. So may mga karagdagang katanungan pa po tayo. So Junnie, paki-address mo muna yan na mga yes po, ma'am. So yung via Zoom po, may mga katanungan po tayo. So for the first question sa Zoom is, as per info sa September, amihan na po ba? Ibig sabihin ba yan, ang mga tropical cyclone na in-expect natin ay nasa lower part na ng Pilipinas, katulad ng Bicol Region at Region 8? Possible ba yan? So, either si Doc Jan po or si Ma'am Ana po yung sasagot. So, Doc Jan, ikaw po muna. Kuhain ko lang po muna yung meaning ng tanong. As per info sa September, amihan na po. Yes, pero tulad po ng sinagot natin kanina, no, ay yung September, posible na southwest monsoon pa rin yung nakakaapekto sa atin. Yung tanong po na second part nun. May parang tropical cycle or baka cyclone po yung gustong... Ay, andito pa pala sa chat. Ibig sabihin ba yan ay may mga tropical cyclone na expected na nasa lower part ng pati. Meron po tayong study. May study yung colleague natin na nagpapakita, no, na ang ginawa niya ay kinompare niya yung winter, yung southwest, northeast monsoon, yung amihan ng mga tropical cyclone. At napakita doon sa study nila na yung mga tropical cyclone or yung mga bagyo during winter season natin ay nag-shift pababa. Ibig sabihin, dating puro during amihan, yung mga bagyo natin ay pero hindi naman to in relation sa La Nina, no? So ang pinapakita ng study na yun kung sa summarize natin, usually yung unang yung first 20 years ng study nila puro sa Eastern Visayas and sa Luzon yung tama. Pero nung ikalawang 20 years na yung malapit na sa
malapit na sa kasalukuyan, yung mga nakita nila na track ng mga bagyo ay nag-shift downward. Ibig sabihin ay during amihan ay mas dumadalas na yung pagdaan ng mga bagyo dito sa papunta sa Mindanao, sa lower part ng Pilipinas. Regional possible ba yan? So yes, posible po. Also, gusto rin natin na i-share po no na during kung in terms naman ng La Nina and El Nino, kapag La Nina kasi mas mainit, mas warm yung ating sea surface temperature surrounding the Philippines. So yung formation ng TC natin mas malapit sa Pilipinas at mas mataas yung chance na maglandfall. Pero in terms of intensity or lakas ng mga bagyo, ay mas malalakas pa rin yung bagyo ng mga nagpo-form during El Nino as compared to that of La Nina. Maraming salamat po, Doc Jan. Ma'am Ana, may idadagdag po ba kaya? So usually po kasi nagpapalabas kami ng termination ng southwest monsoon during later part ng first week ng October, and then nag-a-announce tayo ng onset ng amihan during last quarter of October to first week of November. So usually po doon ang ating pagsisimula ng ating amihan season, at tama po kayo yung nabanggit ni Doc Jan na yung ating mga tropical cyclone, nagko-coincide din po yung kasi dun sa prepared tracks ng ating mga bagyo, dun sa position ng intertropical convergence zone. So yung ITC set po natin ay nag-oscillate lang siya north to south. So kung dun sa kanina, yung pinakita natin na prepared tracks ng ating mga bagyo based on historical. So usually po at that time of the year po, mga landfalling and crossing, and may mga possible po pa rin na nagre-recur, pero kapag nagla-landfall po siya or nagko-cross, ay dyan po sa may parte ng Southern Luzon, and then Bicol area, Eastern Visayas, and down to up to Northern Mindanao area. So yan po yung mga prepared tracks ng ating mga bagyo during that season. Junie, may nagre-raise ng hand sa Yes po, ma'am. So may I call on Miss Narisa Piscos po or Miss Horizon Chaser? So nangalay na po ba kayo, ma'am? So you can direct your question po. Good morning, ma'am. Miss Narisa? Hello? Yes Happy po, ma'am. morning. Opo, kanina pa pala ako nagsalita. Congratulations po muna sa pag-asa at madalas po talagang updated tayo. Kung madalas po ang rainfall natin, batay doon sa mga nabanggit po na mga area na vulnerable na, may napansin na po ba tayo or meron na po tayong nakikita na posible pang maging vulnerable yung isang area? And ano po yung babala dito ng pag-asa? Yung pangalawang questions ko naman, kung may new technology po tayo, may dapat na punduhan ng pag-asa, ano po yun? And papaano tayo dapat pakinabang doon kung ano po yung kailangan pa natin na gawin para po ito ay bigyang pansin dahil mahalaga nga yung ating ulat ng panahon. Thank you po. Maraming salamat po, ma'am, sa katanungan. Tatawagin ko po si Dr. Jan Manalo po ulit. Salamat po, Sir Juni. In relation po dun sa kung magkakaroon tayo ng mga lugar na magiging mas vulnerable, no? Actually, mas wide po kasi yung sinasabi natin na hindi ko alam kung nakalimutan ko po yung term na ginamit nyo, kung mas maaapektuhan, yung mas okay na term. Pero marami po kasing aspect. Halimbawa po yung binanggit ni Sir Juni kanina, yung urbanization, may contribution din po yan. Kaya mas nagiging prone yung isang lugar sa mas bahain siya or mas yung meron po kasi tayong map na kung saan pinapakita nun yung Pilipinas kung ano yung mga na-observe na trend ng mga pag-ulan. Kung dumadami ba yung pag-ulan sa lugar na to or dumadami ba yung o kumukonti ba yung pag-ulan doon sa specific na ito pwede ko pong ipakita. I hope na hindi po maapektuhan yung naka-share screen ngayon.
Ito po, halimbawa po, nitong figure na to, may mga lugar po sa Pilipinas na kung saan, based sa ating analysis sa historical data, may mga lugar, ito pong mga kulay green, ito yung mga lugar na kung saan mas nakita natin na mas dumami yung mga pagulan. At yung mga may edad, yan naman po yung mga lugar na significant yung mga pagulan na to when it comes to a statistical analysis. Dito naman sa mga may brown, the darker yung brown, mas kumukonti naman yung nakita natin ng mga pagulan dito sa mga lugar na to. Annual, sa buong taon po na pagulan yan. Ibig po sabihin ay posibleng mas maging prone yung sa mga pagbaha, yung mga lugar na kung saan nakikita natin na mas dumami yung mga pagulan nila for the past several years. And again po, marami pang factors na pwedeng makakontribute para masabi natin na nagiging mas vulnerable yung isang lugar. Meron din po yung, anyway, kung sa technology naman po, ay meron naman po tayong mga efforts. Salamat po dun sa mga heads natin dito sa Pag-asa na nag-advocate na mas ma-improve pa yung ating mga products and services. And yung mga technology po ay bukod po dun sa sikat na sikat yung AI. So dito sa forecasting, yung initiatives or mga efforts na ginagawa para ma-include natin yung AI para sa ating weather forecasting. Pero under development pa rin po ito at tinitignan pa rin natin yung skill niya kung talaga bang nakaka-capture niya yung mas with expert na forecasting method na ina-apply natin ngayon. And yes po, salamat po. Thank you po, Doc Jan. So may I call on Miss Oyi? Si Doc Mar, Welcome. Hi. Hindi si Doc Mar, may sasagot si Doc Mar. Okay pa. Doc Mar, so you may answer po. Yes, maraming salamat, Junie. I-share ko lang sa ating lahat yung mga recent na tools na maaaring magamit ng ating ng publiko related dito dun sa mga questions nila. Okay lang na mag-share ako ng screen, Junie, para maipakita ko lang sa kanila. Yes po, Doc Mar. Feel free po. Okay. So una, kanina po may nagtanong pertaining dun sa kung umuulan daw ba somewhere else. So pwede po natin actually gamitin, ito po ay nasa website ni Pag-asa, yung Satellite Rainfall Extremes Monitoring, no? Kasama ito, pwede po nating i-zoom in, zoom out. So makikita po natin in the past hour, gamit po ang satellite data, we can estimate kung saan mga lugar ba umuulan. For example, if we look at dito sa San Jose, sa Mindoro, may nakikita tayo mga shaded areas. And then if you click a particular pixel doon, makikita yung estimated value ng ulan. Ito po ay gamit yung satellite data. So makikita natin in the past hour, past 2 hours, past 3 hours, past 6 hours. We can also look at the past few days, no? So yesterday, ano ba yung naging ulan, no? From 8 a.m. to yesterday up to 8 a.m. today, ano yung naging ulan? Saan yung mga lugar na naka-receive ng mga ulan, no? Ito yung makikita natin. For example, some areas in Palawan ay naka-receive ng mataas na amount ng ulan pertaining doon sa estimate ng satellite. Ngayon, bukod doon sa satellite, maaari din actually natin gamitin yung panahon. Ito po yung recently launched natin. Sa panahon naman, makikita natin ito yung forecast, no? Pwede nating i-click yung button na play and then pwede siyang magbibigay ng forecast, no, for specific locations, no, pixels data na ito. And then pwede rin nating i-click, for example, yung specific na na-observe, no, kung halimbawa meron bang automatic weather stations. Pwede natin i-click yung rainfall, saan yung umuulan, makikita natin may mga values diyan na nag-appear, no, whether kung 0 siya, for halimbawa sa Science Garden, merong nearest na kumbaga automatic weather station dito. And then if you click that, we can actually look at the past 24 hours, no, hour by hour. Pwede natin tignan kung umulan doon sa location na yon. So in the last, I think yung last na record niya is 10:50 today. Now it's already 10:54. So every 10 minutes meron po itong record. Nag-update siya every 10 minutes. So 10:50 nakalagay 0 mm per hour. So ibig sabihin walang ulan in the past 10 minutes na observe. Ayun. Bukod po doon, pwede rin natin tignan, i-click din yung Doppler radar. So another remote sensing technology po ito na meron currently na si Pag-asa. Pwede natin i-click yung radar QPE, at least ma-estimate natin
gamit yung radar kung mayroon namang possible, no, na halimbawa walang automatic weather station doon sa lugar, pero pwede natin gamitin yung estimate naman gamit yung Doppler radar natin sa Pag-asa. So in some areas, makikita natin offshore, meron roughly mga estimated na ulan dito. And then meron din some areas, no, halimbawa dito sa Silang, sa Cavite, merong approximately small amount of rain showers doon. So, pwede po natin gamitin itong mga ganitong information na meron na po kay Pag-asa. And then, bukod po dun kanina sa tanong naman regarding dun sa susceptibility maps, pwede po natin gamitin yung Hazard Hunter PH. So, at least with the Hazard Hunter, ma-identify po natin alin yung mga locations across the Philippines yung highly susceptible to flooding. So, pwede po natin tingnan yun. So, the darker the color here indicates the higher susceptibility to flooding. So sana po magamit natin yung mga information na to. Yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Doc Mar. So may I call on Ma'am Rosalie Pagulayan for the additional information. Ma'am Oyi? Hello, ma'am. Hello. Yes po. Okay. Opo, good morning. Thank you po sa lahat ng information regarding naman po doon sa ano po no, sa question ni Ma'am Narisa. So ganito po ma'am kasi ang natanong ni Ma'am is yung vulnerability ng ating pong komunidad pagdating po sa flooding. If I am right with that, tama po ba ako doon Ma'am Narisa doon sa tanong po ninyo? So gusto ko lamang pong i-add up, so maganda po yung sinabi ni Doc Mar, yung changes ng yung urbanization, level of urbanization. So ang ano po ang Pilipinas, just to give you a little bit of a background, ang Pilipinas po talagang early 1500s, nung panahon pa po ng Kastila ay meron na pong mga na-record ng mga pagbaha, may mga na-record na po ng impacts ng mga ng mga weather systems, kung ano po yung naging impact niya dito po sa atin pong kalupaan. Specifically dito sa mga landmass natin na talagang vulnerable sa flooding And if we look at through time yung yung succession nitong mga events po na ito, so makikita natin na talagang ang Pilipinas po ay whether we like it or not, talaga pong prone tayo sa flooding. Ang nag-iba lamang po yung changes in landscape across time. So ito po kung nung unang panahon po hindi pa po masyadong maraming tao, kukonti pa po yung mga tinatawag nating mga built-up communities. Ngayon po, if we're going to say look back and look forward, 300, 400 years siguro, kung titignan po natin yan, napakalaki po ng pagbabago ng landscape natin. And that is part of increasing the vulnerability of our community pagdating po sa flooding. So sabi po ni Doc Mar, ni Doc John, dahil po doon sa level of urbanization, nababawasan po yung absorptive capacity or capability ng atin pong mga kalupaan. So kaya po ang flooding po ngayon at this time, it's a confluence po, hindi lamang po ng meteorological condition, confluence po of so many things, meteorological, hydrometeorological condition, landscape, yun pong climate variability. So lahat po yan ay nagsasama-sama para po ma-increase yung ating vulnerability po ng ating pong mga komunidad pagdating po sa flooding. So ito po yung dapat nating paghahandaan. So hindi lamang po on the non-structural measures but also on the structural measures which is being addressed naman po by other agencies of the government. So yun lamang po. Maraming salamat po, Ma'am Oyi. So, Ma'am, baka may dagdag pa po kayo, Ma'am Telma or Ma'am Ana? Siguro madagdag lang natin, Julie, na ang Pag-asa po ay nag-update din ng kanilang flood hazard map. So meron po tayong mga latest na flood hazard maps. I think yung ginagawa po ng ating Hydrometeorology Division. Thank you. Ma'am Telma? Ay, Any additional sorry. pa? Yes, ma'am. Okay. Yung maraming katanungan kanina in terms ng ano yung trend, di ba? Yung previous trend, yung ina-update natin ngayon. But what we see before is yung
increasing yung intensity as well as frequency. Ibig sabihin, mas lumalakas yung mga ulan at dumadalas. Yun yung nakita natin na trend. And we are currently, yung pinakita ni Doc Jan kanina, that is ASO 2010. But currently, we are updating that. At tandaan natin na ang La Nina ay may reversal, katulad ng La Nina ay El Nino may reversal. Yung during the development ay pwedeng mas mahina yung southwest mo. Kaya kanina na pinakita na mas lesser yung August, no? So pwedeng signals na pwedeng ma-develop ang isang La Nina towards the end. Ang reversal is mas maraming ulan towards the end of the year. Dahil kanina ipinakita ni Ana na ang La Nina mas malamig dun sa Central Equatorial Pacific, pero banda sa atin mas mainit. Pag mas mainit, ibig sabihin, pwedeng mamuo yung mga weather systems such as mga bagyo near the Philippine Sea or near the Philippine Area of Responsibility. So yun yung nakita natin last year, although last year is La Nina condition, hindi siya fully blown, pero yung condition ng karagatan natin sa Philippine Sea last year is mainit. Kaya na-develop yung KLMNOP. So, pwede din natin na yun ang paghandaan na pwede kung matuloy itong looming La Nina, pwede mas active yung pagpamuo ng mga tropical cyclone near the landmass, no? So yun yung kanina sinabi ni Doc Jan na pwedeng mas maraming mabuo na mga bagyo near the Philippine landmass. Yan lang po. Maraming salamat po, Ma'am Telma. So, maraming salamat po, Doc Mar, Ma'am Telma, Ma'am Ana, Ma'am Oy, saka Doc Jan. So, dumako na po tayo sa mga susunod na katanungan. So, may tanong po dito hinggil po sa color code na gamit natin sa percent normal, sa gaya po ng pag-present natin ng rainfall kanina sa review saka sa outlook. So, please provide an explanation. So, from Sir Randy M. Nasin saka Sir Michael Morillo po. Provide an explanation of the forecast rainfall color coding system together with its corresponding quantitative values. So, additionally, does a lower numerical value signify a lesser volume of rainfalls? I think may I call on Ms. Val or Ma'am Ana para magbigay po ng kalinawan. Siguro ito yung sa yung pinapalabas nating mga rainfall warning na color code at saka dun sa weather advisory na pinapakita natin. Maybe ask po yung sa weather forecasting. Yung I think yung kanilang concern. Doc Jan? First po muna isa weather sa kay Doc Jan din. Followed by yung sa CLIMS po na coding naman. Doc Jan? Yes po, Sir Juni, thank you po. Siguro unahin ko yung difference, no? Minsan po may mga nalilito sa atin tungkol sa advisory, weather advisory at saka dun sa heavy rainfall warning. So, yung color coding kasi nito ay may pagkapareho. Sa heavy rainfall warning natin ay ito yung may orange, yellow, and red din. Pero focus tayo muna dito sa weather advisory. Yung advisory natin for the next 24 hours ito. So, halimbawa, yung nirelease natin kaninang umaga ng 5 a.m., may mga, pwede ko rin i-share yun. Kaya lang nasa kabilang PC. Sandali lang po. Yung advisory na pinapakita natin, yun yung for the next 24 hours. Ito po yung, next lang, yan. Ayan po yung weather advisory natin. At ibig sabihin yan, from 5 a.m., kasi AM po yung kaninang 5 a.m. yan nirelease. So 5 a.m. hanggang bukas ng 5 a.m. din. Yung
kulay yellow po dito, 50 to 100 millimeters yung amount ng rainfall for the next 24 hours. Ibig sabihin, yung accumulated o yung total amount ng rainfall, yung tinutukoy natin dito. At yung ibig sabihin kapag yellow, ay posible yung mga localized floodings or halimbawa yung mga flash floods na after a while din ay huhupa din naman. At mas mataas yung probability nun or yung chance ng mga ganun sa mga low-lying areas at yung landslide ay posible pa rin kahit na yellow pa lang siya. Lalo na sa mga mountainous areas. Yung kasunod po nito ay wala po tayong nakataas na orange ngayon pero i-explain na lang din po natin. Kapag orange naman sa weather advisory, ibig sabihin naman po nun, greater than 100 hanggang 200 millimeters. Ang maidudulot naman po nun ay hindi lang localized floodings, kundi multiple. Or sa halimbawa, sa probinsya ng Quezon na naka-orange po yan kahapon, ay posible naman yung multiple or yung hindi lang siya isang case, kundi within Quezon province ay may mga iba't ibang lugar na kung saan babahain na sila. At kapag red naman, ito na yung torrential rains natin or yung pinakamataas natin pag greater than 200 millimeters and beyond na yun. So, ibig sabihin naman nun, malawakan na, widespread na pagbaha yung inaasahan at mas mataas na yung tsansa ng mga landslide. Pero dito naman dun sa heavy rainfall warning natin, bukod pa po ito dun sa thunderstorm advisory. Yung thunderstorm advisory naman ay ibang case din. Pero dun sa heavy rainfall warning naman natin, ay meron tayong kulay din na red, orange. Pero itong heavy rainfall warning ay nagre-represent sa susunod na 2 oras lang o hanggang 3 oras. At yung yellow niya ay ang value nung kapag yellow ay 7.5 to 15 millimeters. Kapag orange naman, 15 to 30 millimeters. At kapag red ay greater than 30 millimeters. So yung values niya and siguro kung masyadong technical sa atin yung mga numbers, pwede natin niyang i-gawa ng analogy na yung impacts yung mas pagbasihan natin or yung mas pag-reference natin. Kapag red, ibig sabihin widespread na pagbaha na yan, most likely ay kung alam natin na nakatira na tayo dun sa mga bahain talaga, ay naabot ng bewang or nagpasta yung baha, ay automatically dapat coordinated tayo with our local DRRM at kung kailangan natin lumikas ay sumunod na tayo agad. So yun po yung I hope I was able to show yung iba't ibang kulay with respect to its numerical values at dun sa impacts nila. Yung thunderstorm advisory naman, bali yung mga localized thunderstorm, anyway, dun lang tayo sa mga may kulay, yung heavy rainfall warning natin, nilalabas natin yan dun sa pinakita ni Doc Mar kanina na panahon.gov.ph. Pag kinlik natin yung upper right portion nun, pwede ko rin sana ipakita. No? Anyway, yung upper right portion nun, pag binisita natin yung website, merong bell icon dun sa upper right. Pag kinlik natin yun, lalabas kung ano yung nag-release. Kapag NCR PRSD, yun yung maglalabas ng mga info kung may thunderstorm ba o may heavy rainfall warning ba for the next 2 to 3 hours. At yung weather advisory naman, yung for the next 24 hours, ay nilalabas natin sa Pag-asa website at sa Facebook page natin. And yes po. Thank you po, Doc Chan. So, tawagin ko po si Ma'am Ana for dito naman po sa ini-issue ng claims in terms of outlook sa Jenny, with regards naman dun sa ating color coding dito sa ating forecast rainfall, so dito po, ito yung way below normal, near normal, and above normal. So ito pala yung tinatanong niya. So yun po, kapag way below normal, so yun po yung ibig sabihin na less than or equal to 40% ng kanilang normal. So depende po yun sa normal na lugar na ulan ng isang lugar. So kung halimbawa po, meron tayong normal na ulan na 100 millimeters of rain. So kung less than 40, ibig sabihin po mga around 30 to 35 or 40 millimeters of rain lang, yun po yung tinatawag natin way below normal. So ganun po yung ating color coding naman po when it comes to monthly rainfall observations and rainfall forecast po natin. So kapag blue, so yun po yung greater than 120% ng kanilang normal na nararanasan or above normal. So usually po kapag marami po yung mga areas na more than 120% at maabot ng 160% ng above normal, ay naglalagay din po kami ng dagdag na kulay black na color, ibig sabihin po, way above normal po yon. So yun po yung basihan o yun po yung ating rainfall maps natin.
in terms of probability naman po, kung makikita nyo dito sa figure natin sa kanan, mas blue or up to darker blue, ibig sabihin po mas mataas ang probability na magkaroon ng above normal rainfall conditions. Kapag naman po yellow to dark red naman po ay mas mataas ang probability na maging below normal rainfall conditions. So doon naman po yung ating probabilistic rainfall forecast, just to address how confident or how uncertain we are given yung mga forecast na pinoprovide natin. So yun po yung sa climate aspect ng ating rainfall model. Maraming salamat po, Doc Jan at Ma'am Ana, sa pagbibigay linaw. So let's cater yung last 3 questions po na inano ng mga participants natin. So dahil po pino-forecast natin na magkakala-ninya in the next few months. So may tanong po dito si Miss Jasmine Kapangan via Zoom. Ma'am, ibig sabihin po ba if merong La Nina, mas maraming asang ulan and possibility of massive flooding sa mga affected areas? Ang ibig sabihin po ng La Nina or La Nina condition, mas mataas ang tsansa na maraming aasahang ulan or mataas ang possibility na magkaroon ng mga massive flooding. So yung tsansa po ang ini-increase natin dito, yung probability na posible po magkaroon tayo ng maraming mataas na ulan at yung possibility of massive flooding. So yung tsansa po ang ating ine-emphasize dito. And yes po. Maraming salamat po, ma'am. Then, dumako po tayo sa the last 2 questions. So, from Mr. Patrick Santamaria via Facebook, kung may mabuo po na typhoon within the week La Nina period, do we assume that it will generally follow yung cyclone tracks na ipinakita kanina for the coming months, or are those tracks applicable only during the INSO-neutral conditions? So, I think, Ma'am Ana? So historically po, we follow po yung cyclone tracks na pinapakita natin based dun sa mga preferred tracks ng ating mga bagyo. Either La Nina, El Nino, or ENSO neutral based on historical record po yun. So ngayon po, ang tinitingnan po natin kasi ang difference po kasi not only po dun sa tracks nung ating mga bagyo during La Nina condition dahil ang mas epekto po nito is yung tropical cyclone development or yung tropical cyclone genesis po that during La Nina or weak La Nina condition, mas malapit po yung tropical cyclone genesis natin dahil mas warmer nga po yung karagatan na malapit sa atin. Ibig sabihin po, mas malapit po yung mga nagpo-form ng mga tropical cyclone. At ang nabanggit po natin, yung mga preferred tracks po kasi ng bagyo, it follows po yung track o yung oscillation ng ating intertropical convergence zone dahil sabi nga po natin, yung series of low pressure system, yun po yung pinagmumulan or breeding places ng ating mga tropical cyclone. So kung yan po ay nag-oscillate north to south and at this time of the year po, yun po yung mga preferred tracks din ng ating mga bagyo. At this time of the year, yung sa La Nina po, yun yung tinitingnan natin na yung mostly on tropical cyclone genesis and also yun nga po, nagla-landfall or yung nagko-cross yung mga ating mga bagyo. So, hindi compared po dun sa during El Nino, mas malaki po yung implication ng tracks, yung epekto ng El Nino dun sa mga prepared tracks ng ating bagyo dahil mas marami po siyang nagre-recurve during El Nino and then kapag pumasok po naman siya ay mas nagiging mapaminsala dahil malayo po yung kanyang tropical cyclone development. But for nga dito po sa La Nina, mostly po is yung TC genesis ang posibleng epekto kapag merong La Nina conditions. Maraming salamat po, Ma'am Ana. So, additional info, yung mga tropical cyclone tracks po, ay ito po yung mga tracks since 1946 up to the latest. So, dito po captured natin po niya yung pagkakaroon ng variability like El Nino, La Nina, weak El Nino, weak La Nina. Kaya sa paglilinaw po is kasama na din po doon. Kung may mabuo man ay maaring i-follow din po niya yung mga tracks na pinapakita po doon sa climatological tracks na pinapakita natin monthly. So for the last question po from Mr. Miguel Elento
Where can we submit an on-ground severe weather observation report? It's important to help you improve your weather forecast. So may I call Doc Mar or Doc Villapuerte for this po? Or Ma'am Telma? Hello po. Si Doc Jan yata Ay, nagre-raise. sige, Doc Jan. Hello po, Sir Miguel at Sir Junil. Salamat po. Dito po sa Weather Division ay nagkakaroon din tayo ng weather observation report at nire-record din natin. Halimbawa, may hail event o kaya meron tayong nakita na ipo-ipo ay kung makakatulong po yan sa amin para mai-record din namin. Pwede nyo po yung isubmit dito sa ilalagay ko na email. At pasasalamatan po namin kayo at maisasama po namin yan dito sa ating archives na mga weather significant, yung mga ganyang extreme weather events. Thank you po. Oh, Or maraming siguro salamat. po din, dagdag na lang Yes, po, ma'am. sa nearest din po na Pag-asa Station or Pag-asa Regional Services Division po para kayo po yung maging weather patroller namin on the ground. So, pwede rin po yung isaguni or isend po kung meron po kayong mga video or mga yung mga events na magganyan. Pwede rin po sa nearest Pag-asa Station or Pag-asa Regional Services Division. Maraming salamat po, Ma'am Ana. So to improve po yung mga services ng Pag-asa, it comes hand in hand with sa mga po natin within the community. So let's help one another po. Maraming salamat. So I think it's the end of our Q&A. Sir Jerem. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong mga questions at sa napakagandang talakayan po dito sa forum na ito. No? I hope nasagot po ng ating mga Pag-asa climatologists, specialist yung inyong mga katanungan. At magkakaroon po tayo ng short survey form kung pwede pong paki-present muna ni Sir Juni yung QR code as well as bit.ly link para po makapagsagot na yung ating mga participants. At kasabay po niyan, to give us naman po yung closing remarks. And of course, to formally end our program, let us all welcome Ms. Telma A. Cinco, the Weather Services Chief of the Climatology and Agrometeorology Division. Ma'am Telma. Salamat, Jerem. Narinig ba ako? Yes po, ma'am. Again, magandang tanghali sa ating lahat. At on behalf of our administrator, Dr. Nathaniel Servando, and ang ating very active na Deputy Administrator, Dr. Marcelino Villapuerte, gusto ko kayong pasalamatan sa lahat ng partners and stakeholders na laging umantabay sa ating monthly climate forum. Ako'y natutuwa dahil kanina on time naman yung ang mga ating mga resource person. So natuwa kami kasi yun yung gusto din ni Doc Mar na mas mahaba yung ilagay natin sa talakayan at masagot ang iyong katanungan upang lalong maintindihan yung aming mga binibigay na mga serbisyo. Then I also want to thank our online participants not only sa Zoom but also sa via YouTube and Facebook. Mas marami kasi yung natin sa YouTube at saka Facebook So at may mga katanungan din sila. So I hope you would continue to monitor itong ka-issue lang natin na La Nina na watts. Ang watts ay hindi pa possible. Yan nga sabi ni Ana kanina, mataas ang posibilidad, probability na magkaroon ng La Nina towards the end of the year, pero short-lived lang siya. But then, ang ating titingnan, yung posibleng maging epekto sa atin. So marami yung mga katanungan nyo kanina kung paano natin ma-improve palalo yung aming serbisyo. So actually, ang mga kulay, gusto namin sana na ma-relate kung ano yung impacto. So yung kulay red, pag yung
pag yung sa warnings na napaliwanag kanina, salamat Doc Chan sa iyong aktibong pagsagot sa mga katanungan na bago kasi yung weather advisory natin. So kung nakakalito siya, pero ang gusto natin ipahiwatig dyan pag red ay mas mataas yung impact, no? So yung rainfall warning na dati yun na nare-receive ay nowcasting yun. So wala kang panahon upang mag-prepare. So yung dinagdag natin ay 24 hours na posibleng mayroon kayong paghahanda. So yung naririnig nyo ba, light, moderate, heavy, torrential. So parang ganun natin ni-relate yung mga threshold. Gusto natin na yung hindi tayo dun sa threshold, but yung kulay ang posibleng maging epekto. Kaya we are working towards impact-based forecasting, but kailangan namin ang tulong nyo na ibigay sa amin anong epekto kapag ganitong ulan. So kanina may nagtanong kung saan pwedeng ibigay yung mga reports on the ground. That is very useful to us, for us to be able to develop that threshold na magbibigay ng ganito na epekto. So salamat muli sa lahat ng ating resource person at mga ating kawani din sa mga PRSDs na sumama din sa atin. At sila yung on the ground na nagpapaliwanag sa ating mga kababayan. So sabi ko nga kanina, yung La Nina reversal usually towards the end of the year, mas maraming ulan pwede na posible due to pwedeng dahil sa mga bagyo or weather systems na perform near the Philippine Sea. So with that, gusto kong mag-feedback din kayo para din malaman namin kung ano pa yung gusto nyong malaman ay mapasimplify yung aming mga serbisyo. So with that, magandang tanghali sa ating lahat at hopefully we'll see you again sa 188 Climate Forum next month. All right, so that concludes our event. So let's give ourselves a virtual round of applause. Maraming salamat po sa mga nanood at nag-participate dito sa ating 187th Climate Forum. So asahan niyo po na hindi po kami titigil para mas mapabuti pa po ang aming mga serbisyo para sa inyo. And ayan po, naka-flash yung QR code ng ating evaluation form. And dyan nyo rin po makukuha yung inyong certificate of attendance para po sa forum na ito. And yung copies nung presentations na pinalabas po dito sa forum na ito. So kindly answer lang po yung evaluation form para po makuha nyo yung mga iyon. Muli, maraming salamat po at good noon sa lahat. Thank you po.